Manila Admar, tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Itong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayan po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan, pandarambong, kaliwat kanan, pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ang legacy, nahaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya. Kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Yes. Malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo, no? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Wala namang sa Bisaya pa, sa historyang way cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of, anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang, anong tawag nito, and up to now, yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because
tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman, lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Oh. Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR, for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala silang makuhang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon pansinin mo yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President, so sinisiraan nila dahil wala silang makuha. Hindi sila, mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan at sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon, yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy, by way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa, sinasabi ng inspection on the properties. And I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case relative to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote and quote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan
na mag-formulate na ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Pareho yan. Langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong mag-increase ng doble, triple. Sorry. Yung mga oil companies, 'di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi nun, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano bang legacy mo? Ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption, ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng pambansang gastusin or national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno. Nagpasaka 2026 budget which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kapareho niyan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you launched? Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. So yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga karsada after the war, no? Lamang ang South Korea na umiiyak na tumingin sa klolos sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at that time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay, pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon, nakawan, pandarambong. No? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami, including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita? Gayong nagtaas na ang pamasahe. Pinipilit nilang kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki no kontrol yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang, anong pangalan to? Legacy. Diyos ko, ano ba legacy maiiwan mo? Legacy ng addiction, legacy ng corruption, legacy ng sexual perversion, what? Tell us, what kind of legacy